Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong Glenn TV Official. So meron tayong ibabalita sa inyo, ano, mga kapatid. Ano? Ang balitang ito ay mainit-init pa. Ayan, nakikita nyo sa isang screen. TBJ, mga kapatid. At ito na, ang mainit na balita na kadarating lang sa kanila. No? Na meron ng araw, luwabas ng araw yung desisyon ng Marikina. No? Marikina RTC. Yung sa apilangan nila to, apila ng TBJ na wag nang gamitin ng Tape Incorporated at GMA yung pamagat na EB or Itbulaga or anything else na may kinalaman sa TBJ, kasi nga talagang sila nga talagang napatunayan na talagang sila ang legit na may-ari ng TBJ, ng Itbulaga or EB or anything na kaugnayan doon, ano. So may lumabas na nga, at ito yun na nga ina-announce nila, mga kapatid, ano. I-announce nila at panoorin natin to, at sabay-sabay natin panoorin. At ito na nga siya, ay talagang ako'y natutuwa naman sa nangyaring ito, no, na talagang nakuha na rin nila yung para talaga sa kanila, kasi talagang sila naman talaga nag-create niyan, sila ang nag-isip. So sila talaga may-ari. So panoorin natin, mga kapatid, let's go. Bago pa tirahin ni Aling Marites. Nakatanggap po si Tito Sen Yun, no? ng isang email. Yun. At ito po ay may kinalaman po sa desisyon ng korte tungkol po sa Itbulaga. Yun. At narito po si Tito Sen. Tito Sen. Basahin ang isang portion. Napakahaba po ng desisyon ng korte. Marikina Court, no? Maraming explanation pa kasi siyempre kung sa nilalahat doon sa decision ng korte, so mahaba po yun. Ang babasahin na lang po namin ay yung dispositive portion. Gusto po namin na kayo, na mga kaibigan namin, kasama. Yun kasi yun eh. Ito yung inapilan ng TBJ sa korte, sa Marikina. Yun na nga yung ibabalita nila ngayon. Siyempre, pinopost natin to para hindi tayo makapiright, ano? Di ba? Yun, para sana naintindihan yung mga kapatid, ano? Kaya pinopost ko ito para hindi magtuloy-tuloy yung algorithm ng ano, para hindi tayo madali. Okay? Let's tuloy natin, mga kapatid. Umiikot-ikot pa rin. Matapag ka sa amin ang una makaalam nitong balita na ito. So, babasahin ko na nga yung dispositive portion na sinasabi. Wherefore, Yun. judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants. Ang plaintiffs po, Tito Vicky Joey, kasama si Jenny at saka si Derek Pucci, permanently enjoining defendants, Television and Production Exponents Incorporated and GMA Network Incorporated from 1. Using the trademarks EP, 8 Bulaga and TV, including all the logos associated with the subject parks in its shows, programs, projects, or promotions. And number 2. At saka alam mo, mga kapatid, ano, naisip ko rin, ano, may naisip pa akong isang dapat nila, parang hindi nila binibigyan ng pansin. Yung sa account ng GMA7 na puro Itbulaga ang laman. Di ba? Hindi ba nila pwedeng alisin 'yon? Hindi ba nila pwedeng i-demand sa YouTube na tanggalin yung mga content na kasama yung mga Itbulaga? Di ba? Paano kaya nila mapapanood yan? Pwede kayo, mga kapatid, na mag-demand din sila sa YouTube. Kasi sa na yun eh, sa social media na yun. So parang iba na yun. Iba na yun sa pinaglalaban nila diyan. So iba naman yun doon sa YouTube. Di ba? Palagay ko pwede rin nilang mag-apela sa YouTube na tanggalin nila yung na sila talaga yung may-ari, na iba yung nagko-content nito, hindi sila. Pwede kaya yun? Ano sa tingin niyo, mga kapatid? Pwede kayo nilang ilaban yun sa YouTube na para ma-delete yung mga content na may kinalaman sa Itbulaga, lalo yung mga pangalan, yung mga kanta, di ba? Hindi ko rin alam. Kung sino nakakalam niyan, baka sakaling matulungan nyo, no? May enlighten ako kung pwede ba nilang ilaban yun. Using the Itbulaga jingle/song or any part thereof in its shows, programs, projects, or promotions. And 3.
airing and broadcasting a playback of any and all recorded episodes of the Itbulaga Show prior to 31st May 2023. Oh, so prior ng May 1st, 2023. So, bukod doon, ano, no, na lahat yun na pinapatanggal nila. Prior May 2023, so may ilang buwan din yun, ano? May, June, July, August, September, October, November, December. So, halos sa 6 na buwan. So, sana matanggal lahat yun. Tatanggalin nila lahat yun. So, ano kaya ang masesay ni Paulo dito, no? Ni Paulo Contis sa lumabas na order ng Marikina RTC, no? Ano kaya siya? Iiyak siya? Magagalit siya? Kasi pinaglalaban niya yung EB, eh. Pinaglalaban niya, pinagdidikdikan niya eh. Na talagang inaangkin talaga nila eh. Sila daw ang may-ari nun eh, ng EB. Alam mo si Paolo, hindi ko alam kung may utak to o wala. O nakikisabay lang siya eh. O gusto niya lang gumawa ng pangalan. Sabaka may pangalan na siya. Pero ang tinutukoy ng pangalan eh, yung pangalan sa pagiging host. Kasi hindi naman talaga siya host eh. So parang gusto niyang lumikha ng pangalan sa pagiging host para sumikat siya, di ba? Pero tingnan natin kung ano mangyayari, no? Sana si Paulo magsalita ka rin tungkol dito, no? Segments or any portion thereof in all channels and platforms. Yeah. Moreover, defendant, blah, 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 marami pa po. Yeah, madami yan. Kung mga damages na binabanggit, at lahat po ay in favor sa atin. Pati yung sinabi ko dito na pursuant to sections 151-2 and 161 of Republic Act 8293, ito po yung Intellectual Property Office. Sabi, the Intellectual Property Office of the Philippines, through its proper unit/head officer, is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the names of Television Production Exponents Incorporated, Napiyok of ka pa. its records, database, and or registry. Yun. Yun po yung pinakalaman ng dispositive portion. Yun na nga, di ba? So, napakarami nga. Napakahaba nung binabasa nila, no? Hindi natin nakikita. Pero lahat yun pabor sa TVJ, no? So, wala ring kasiyahan ang kanilang nararamdaman ngayon. Simula ngayon sa araw na to, talagang masaya-masaya sila. So, sana magtuloy-tuloy na yan, ano? At sana sa kabila naman, hihinto na nila. Alam naman ng tao eh, lahat ng tao alam nila na talagang TVJ ang may-ari niyan. Mismong kahit si Paulo, kahit yung mga Tape Incorporated na yan, yung magkakapatid na halos host, alam nila kung sino talaga ang may-ari ng TVJ. Di ba? Sila lang ang nag-registered pero hindi naman sa media affair yata ang inano nila, no? Ang ni-registered nila. Parang sa ano yata yun eh, ang ni-register nila eh. Sa apparel ba yun? Ano ba yun? Sa business yata. Di ba? Hindi kasi tayo updated yan eh. Ngayon ko lang kasi nakita to, gusto ko lang talagang i-vlog. Di ba? Para makiayon din tayo sa flow ng direction ng YouTube, di ba? Matindi tong usapan na to ngayon eh. Maraming nga nagdidikdikan, lalo si Paulo Contis. Iiyak to sigurado eh. Yun ang hinahanap ko kung meron na siyang pahayag eh. Dahil sigurado, umuusok ang ilong nito eh. Madaling salita, nanalo po tayo. Itong dahil pinatigan po ng korte yung aming sinasabi na tayo po ang may-ari ng Itbulaga. Totoo naman, alam naman ng sabayan ng Pilipino yan. Maraming salamat sa inyong Alam naman ng sabayan ng Pilipino yan eh. Alam ng bawat Pilipino na sino ang may-ari, kung sino ang creator ng Itbulaga. Alam nila na Tito Vic and Joey talaga yon. Walang hindi nakakaalam. Maliban na lang yung tatanungin mo eh, yung bagong panganak lang kahapon, yung hindi nanonood talaga ng Itbulaga ever since, hindi nila malalaman. Pero lahat ng tao sa Pilipinas alam. 98%, 99% alam ng tao yan na TVJ ang may-ari ng Itbulaga. pagkiling. Maraming salamat sa mga dasal. Unang-una sa lahat sa Panginoon Diyos. Thank you very much, our dear Lord God.
Thank you. Joey. Ano na yan? Eat Bulaga. Ito salita. Ating talaga ang Bulaga. Yay! Congrats, TVJ. Congrats. Ayan ang mga legit na barkads. Ang matindi kasi nito, no, nung natandaan nyo, nung lumipat sila sa TV pa, nung umalis sila, nag-walk out sila sa Tape Incorporated, sa GMA, lahat ng cast, lahat ng TV production, sumama lahat sa kanila. Walang naiwan ni isang tao. Ang naiwan lang si Alden, kasi nakakontrata yun sa sa GMA. So, naiintindihan nila yun. Wala nga siyang comment na kahit na anong comment kahit na anong issue patungkol dun sa paglipat nila, wala silang sinabi kasi nga hindi niya pwedeng magsalita kasi nakakontrata siya sa GMA. So naiwan siya dun. So lahat ng cast ng Itbulaga na galing sa Tape Incorporated, lumipat lahat. Kasama pati director, lumipat lahat. So walang naiwan talaga, di ba? So napakasaya. At ito na nga yung resulta. Diba? Isang tuwa, buong bansa. Itbulaga, hindi na E80. At saya na aming galak. Isang libot, isang tuwa, buong bansa. Yun. Kaya di ba, napakasaya nila. Sila nga, ayan, alam ko mga yung mga staff to ng mga production staff to ng TVJ. Na galing din sa kabila yan, na talagang sumama sa kanila, di ba? Wala pa yung TV dapat yan. At Joey, pati cameraman, kasama lahat. Silang lahat ay nagbibigay ligaya sa ating buhay. You know? At sa ay nagkakaisa sa tuwa't saya na aming dala. Isang libot, isang tuwa, buong bansa. Itbulaga. Yun, no? Nadadali tayo dito. Makaka-copyright tayo dito. Copyright. So, yun, mga kapatid, no? Abangan nyo susunod. Abangan nyo susunod na kabanata. Tingnan natin kung anong sasabihin ni Paulo Contis sa pahayag ng TVJ ngayon sa araw na to, no? So, panoorin nyo, antabayanan nyo, mga kapatid. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. At please, don't forget to subscribe to my channel. Kababago-bago lang to. Nasa 20 subscribers lang yata ako. So sana supportahan nyo aking channel. Glenn TV Official, mga kapatid. Mag-subscribe na po kayo. Tulungan nyo po ako para magbigay ako ng kasiyahan sa inyo, no? Entertainment. At siya nga pala, no, ang aking vlog ay patungkol sa reaction. So nagpi-play ako ng mga video galing sa social media at binibigyan natin ng reaction. So karamihan kong binibigyan yung mga funny video, scary video, yon. So lahat yan bibigyan natin, pati ito binibigyan natin ng reaction kasi nga matindi itong balita na to So tingnan natin kung anong mangyayari kay Paulo Contis. Si Paulo Contis inaabangan ko maghahanap tayo ng video at i-upload natin dito kung ano masasabi niya. So hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, see you on my next vlog. Bye bye.